Noong sinabi nila during that impeachment hearing about yung kay VP Sara na nag-deposit daw sa SM Lanang noong 2011, di ba? Sa bangko doon. Mismong mga netizens na ang dumidepensa. Paano nagka-SM Lanang noong 2011? 2012 lang yung binuksan. Alam mo, laging So, ayun ang punto, ang punto natin dito na pinapakita rin sa atin ni VP, she does not have to be there kasi part yan ng obligasyon ng mga nagreklamo. Kayo maglabas ng ebidensya. Ngayon, pag nilabas ninyo at kasinungalingan yan, yari kayo sa taong bayan. Alam mo, attorney, Lalabas at lalabas because attorney, kaya maganda pa rin na we have the right of free speech, no? Huwag lang syempre na kinikitil yung talagang mga... pero ngayon, pag mga- nagsalita ka ng against at saka negative, bukas may kaso ka. Meron nga tayong guest, no? Nagsalita. Ayun, may kaso na, buong pamilya. Kaya nga sabi ko, magtira sila. Huwag nila tayo ikondena, ikaw at saka ako, para lahat ng guest pwede natin madalaw sa kulungan. Get ready, mainit na pagkain. At ang nakakalungkot, part of them is our colleagues before. Nakakala natin, matibay ang ating paninindigan na iisa lang ang ating pananiniwala ang paninindigan para sa tao, para sa bayan, at para sa Diyos. Nakita na ba, mga kababayan, nakita niyo na ba si BP? Lahat ng tao siguro nagmamahal sa kanya, they understand. Nakita niyo na ba si BP how simple? Pamilya niya, how simple? Ang medyo ano lang naman dyan, si Kitty, dahil model talaga yan. Bata pa, nagtatrabaho. Kasi, walang ganon. Napakasimple ng tao. Bumababa sa baba, pinakababa, kumakain, nakakamay, nakachinelas. Kaya nilang sabayan ng masang Pilipino. Tapos sasabihin pa, mga bobo daw tayo. Tayo no? Nakikidds. Sabi ko, I'm proud. Pero pag sinabihan tayo ng bobo, okay lang. Kung ang bobo ba ay pangunawa at paninindigan sa tama, bobo tayo. Kung yun ang tingin at pananaw nila sa salitang bobo. But, for sure, we will accept and absorb everything for the love sa country, but we will not tolerate them na magtagumpay habang buhay because yung Diyos hindi papayag yan. Maniwala kayo sa akin. I can see the panoramic view of what will happen. Kasi nakita naman yun, nag-umpisa tayo dito. Today, ika-22 na nating episode. Actually, 26 to Ewan ko ba 22 nakalagay Pero okay lang po. Sa 22 na yan, nagmahal na araw pa yan, nagpasko pa yan, kaya nabawasan. But we're still together with our stand and fight for our country. Pero attorney, sa totoo lang, yung mga nangyayaring mga pera, may bago ngayon, laundering na, matindi na. Parang, siguro player sila ng ping-pong, tsaka pickleball. Kasi ang galing nila magpabalik-balik ng bola. Pero yung tao, hinihilo na ganun. Saan pupunta yung bola? Balik natin ulit. Flood control. Ano? Sa tingin nyo? Flood control lang inumpisahan yan. Palalalain yan. Kagat lang ng lamok. Kinalkal, ginawang gangrene. Bakit? Para yung inaasahan nilang mawala na sa isip ng tao, manawa, mapagod, hindi na makialam. But please, mga kababayan, magkaisa tayo this time. We are not hindi tayo nananawagang magkagulo. Just like Tatay Digong, kaya pinabayaan niya. Alam mo ba, yun nangyari kay Tatay Digong, I think talaga, ang galing niya. Kasi sabi, sinakrifice niya yung sarili niya, ngayon naglalabasan yung totoo. Oo. Pero again, kasi nga maganda yung mensahe niya, find your purpose. Kasi siya, ginawa na niya yung in fact, nagsakripisyo na nga siya ng buhay niya doon, hindi ba? The one thing na pinakaayaw niya is foreign dominance. Lalo-lalo na to, physical, sa kanya. How much more, yung dapat nating gampanan para ipatuloy yung kanyang legasiya. At isa pa, ang nakikita ko dito, alam niya yung mangyayari. Again, for your information, ladies and gentlemen, just like VP Sara, the father, the former President Duterte, is also a lawyer. So alam niya from day one, pagpasok pa lang niya, may violate na kaagad. Nakakakala ng tao, siya, walang niyang tao, makasalanan. Yung iba. Pero ngayon, habang lumalabas na yung katotohanan, lumalakad ang panahon, yung iba, ay, ganun pala. Oo nga. Bakit? May example ka last episode natin May isang presidente from what country? President pa siya or somebody that very popular na
ginawan din ng INC ng ganon, pero pinabalik. Ah, Can you please, may para sa understanding nila what happened that Ay, ano lang yung isang wanted ng ICC. Yung isang wanted ng Yes, ICC, please. no, na nahuli sa Italy, no? Pero pagkatapos ma-serve yung warrant of arrest, pinakawalan siya ng Italian government. Ano ang dahilan? Kasi sabi daw ng Ministry of Justice nila or yung equivalent ng DOJ natin, hindi ho makatarungan na siya ay ikulong, arestuhin doon mismo at i-turn over sa ICC. Bakit? Number one, kasi daw po hindi dumaan sa korte ng Italia yung warrant of arrest na yon galing check sa yan, ICC. Check. Ganun. Sige. Pangalawa, hindi daw siya sasabihin mo, Oh. sasabihin ko sa iyo. Sige. Hindi dumaan sa korte. sa korte para ma-determine Italia. ng Italia. Italian siya, di ba? Oo. Oh, check. Pero ano yan, Kay Duterte, hindi tiga ano dumaan. siya, tiga Middle East yung hinahanap, tiga Libya. Pero dahil nanonood siya ng soccer sa Italy, doon siya hinuli. Pero pinakawalan nga siya ng Italian government. At sinabi nga na, number one, sabi nung pinaka-DOJ nila, hindi yan dumaan sa aming korte para masuri kung authentic ba yan, yung warrant of arrest na yan. Pangalawa, hindi yan nakatranslate sa Italian language. Oo. Okay. Inapila pa rin yan, pati yung Court of Appeals sa Italy. Inuphold yung DOJ nila. O, magtapos ng 3 araw. Lipad. Pero Ano ito, pa yun, ha? pero ito after 3 days, pinabalik. Tama? Binalik na doon sa bansa niya. Pero yung bansa niya is a member of ICC. Yung Italy. Yung Italy. Italy is a member. Oo. Is a member. So, ngayon, ang sabi ng ICC, oy, Italy, magpaliwanag ka dito sa mga miyembro namin, ba't yan ang ginawa mo? But, kung susuriin mo, ganun din naman talaga yung hinahanap natin, hindi ba? Yun. Ba yung Oo. warrant ng ICC sa ating mga korte? Kaya nga sabi ko mga kababayan, libre ang magtanong.